Ang 2024 offseason ay nagdala ng maraming katanungan para sa mga tagahanga ng Los Angeles Lakers. Oo, gumawa sila ng malaking pagbabago sa coaching staff. Kinuhang head coach si JJ Redick matapos ang 2 disenteng taon mula kay Darvin Ham at dinala rin nila si Dalton Knecht, isa sa pinakamagaling na player sa college basketball noong nakaraang season sa pamamagitan ng draft. Ngunit bukod doon, halos binalik lang nila ang parehong roster na nanalo ng 47 games noong nakaraang season at nagkaroon ng isang panalo lamang sa postseason laban sa kanilang bogey team, ang Denver Nuggets. Mukhang may nangyayari sa trade front ng Lakers, base na rin sa social media activity ni Russell. Noong Lunes ng gabi, nag-tweet si Russell ng isang emoji ng taong pinipigilan ang luha habang nakangiti. Isang misteryosong tweet na nagdulot ng espekulasyon mula sa maraming fans sa Twitter. Hindi nagtagal, nagsimula ng mag-isip ang mga Lakers fans na posibleng may trade na mangyayari at si Russell, matapos ang pagbabalik at pagtulong sa team na makapasok sa postseason pagkatapos ng mahirap na panahon ng Russell Westbrook era, ay muling magpapaalam sa Purple and Gold. Traded? Na-trade ka na finally? Umaasa ako na ibig sabihin nito na na-trade ka na. Ito ang mga reaksyon ng mga fans. Nang binalik ng Lakers si D'Angelo Russell sa pamamagitan ng trade noong 2023, mainit na tinanggap ng fanbase ang pagbabalik ng switch shooting guard mula Ohio State. Isa sa mga pangunahing issue ng Lakers bago dumating si Russell ay ang kakulangan ng mga maaasahang floor spacers. Ang pinakamahusay na asset ni Russell ay ang kanyang shooting mula sa labas ng arc. Pareho man itong off the catch or off the dribble. Gayunpaman, hindi naging pinakamaasahan si Russell para sa Lakers sa nakaraang 1.5 season. Nagkaroon siya ng mga hindi kapani-paniwalang sandali. Ngunit sa mga mahahalagang laro, madalas na hindi niya napapakita ang kanyang pinakamahusay na laro. Noong nakaraang taon sa Western Conference Finals, tila naglaho si Russell at pinili ng Lakers na ipasok siya mula sa bench matapos ang hindi magandang shooting performance. Mas mahusay ang laro ni Russell laban sa Nuggets sa 2024 NBA Playoffs. Ngunit nagkaroon pa rin siya ng ilang hindi magandang laro. Bagaman may lugar si Russell sa roster ng Lakers, lalo na sa kanyang shooting at playmaking, isa siya sa mga pinakamahusay na trade asset ng team kung magdesisyon silang maghanap ng mas malaking upgrade, kaya't malamang na siya ang bibitawan sa isang malaking trade. Sa ibang balita naman, ayon sa Nets Daily, si Ben Simmons ay mas advanced sa kanyang paghahanda papasok sa bagong NBA season kumpara sa nakaraang taon. Malaki ang naging progreso ng kanyang pag-recover mula sa back surgery at nagsimula na siyang makipag-scrimmage sa 5-on-5. Ilang linggo na ang nakakaraan. Ipinapakita nito na maaring maging game-ready na si Simmons bago magsimula ang season. Si Simmons ay nasa huling taon ng kanyang kontrata sa Brooklyn Nets at magiging free agent na sa susunod na season. Maraming naniniwala na maglalaro si Simmons ng kanyang pinakamahusay na basketball sa mga nakaraang taon upang makakuha ng isang magandang kontrata mula sa isang NBA team sa free agency. Gayunpaman, dahil sa kanyang naging laro nitong mga nakaraang taon, hindi lahat ay handang maniwala agad dito. Bumaba ng husto ang antas ng laro ni Simmons mula nang umalis siya sa Philadelphia bilang bahagi ng trade kay James Harden. Dati siyang all-star at all-defensive player, ngunit ngayon ay isa na sa mga itinuturing na pinakamalaking underperformers sa liga. Si Simmons ay itinuturing na pinakanakakadismayang max contract player sa NBA at marahil isa sa pinakanakakadismaya sa kasaysayan ng liga. Kumikita siya ng halos $36 million per season and $40 million sa kanyang huling taon. Ngunit nagpapakita lamang ng mga stats ng isang role player habang tumatanggap ng sweldo ng isang all-star. Sa totoo lang, nahirapan si Simmons dahil sa matinding back injury, isa sa pinakamahirap na injury na pagalingin, lalo na para sa isang player
na umaasa ng husto sa kanyang atletisismo tulad ng dati ni Simmons. Ngunit ang kanyang kawalan ng kagustuhang mag-take ng risks kahit na ito'y nauunawaan ay nagbigay sa kanya ng malaking hadlang. Magpapakita ba ng pagbuti si Simmons sa susunod na season? Tulad ng nabanggit, si Ben Simmons ay nasa huling taon ng kanyang kontrata sa Nets. Sa motibasyon na makakuha ng bagong kontrata at sa tila mas malusog na kondisyon, may posibilidad bang bumalik siya sa mas mataas na antas ng laro? Mababa ang bar na kailangan niyang lampasan. Mula nang sumali sa Nets, naglaro lamang siya ng 56 games at nag-average ng 6.7 points, 6.7 rebounds at 6 assists. Ito ay napaka-abysmal para sa isang player na tumatanggap ng ganoong kalaking sweldo. Bagamat maaaring ang kanyang mga injuries ang naging dahilan, hindi pa rin siya nakapag-perform ng maayos kahit na siya'y cleared na. Kahit na maaaring hindi na bumalik si Simmons sa kanyang All-NBA o Defensive Player of the Year level, kung maipapakita niyang maaari pa rin siyang maglaro ng solidong papel, lalo na bilang isang defender, maaaring makakuha siya ng kontrata mula sa kahit isang NBA team. Ang dating Rookie of the Year ay kailangang ipakita sa liga na maaari siyang umasa na makapaglaro ng maraming laro sa regular season. Hanggat hindi niya ito nagagawa, ang kanyang kinabukasan sa NBA ay mananatiling hindi tiyak. Dahil inaasahan na magkakaroon ng ilang pagkatalo ang Nets ngayong taon, mas bagay si Simmons sa isang team na mababa ang mga inaasahan. Maaari niyang gamitin ito bilang pagkakataon upang maglaro ng walang kaba at muling matuklasan ang kanyang laro kasama ang Nets, lalo na bago pumasok sa isang napakahalagang free agency period para sa kanya. Sa sumunod na balita naman, bagamat nakakuha ang Golden State Warriors ng mga dekalidad na veteranong role players, may posibilidad na magkaroon pa sila ng karagdagang player sa kanilang team sa Western Conference. Hinahanap ng Golden State ang mas mabilis na player at isang average na spot-up shooter. Ayon kay Keith Smith ng Spotrac, isinailalim ng Golden State Warriors sa workout si Nasir Little. Naglaro si Little ng 45 games para sa Phoenix Suns noong nakaraang season. Ang veteranong forward ay may shooting percentage na 30% from behind the three-point line. Gayunpaman, ayon sa database ng Synergy Sports, ang spot-up metrics ni Little ay itinuturing na average na mas mabuti kaysa sa nabanggit na shooting percentage. Kung makakapaglaro si Little ng ilang minuto kasama si Stephen Curry, malamang natataas ang kanyang shooting percentages mula sa kahit anong bahagi ng court. Makakatulong si Little sa Golden State sa kanyang opportunistic offense kapag nagiging transition mula depensa papuntang opensa ang laro. Noong nakaraang season, 23% ng mga laro ni Little ay naganap sa mga transition sequences. Bukod pa rito, nagtala siya ng kahangahangang 70.4% effective field goal percentage. Ayon sa Synergy Sports, si Little ay itinuturing na isang excellent finisher sa transition. Gayunpaman, dahil ito ay isang tryout lamang, hindi garantisado ang isang roster spot para kay Little. Hindi lamang ang Golden State Warriors ang interesado kay Little. Ayon din sa Spotrac, iniulat din na magwo-workout si Nasir Little kasama ang Boston Celtics, Miami Heat at Sacramento Kings. Sa tingin niyo, makukuha kaya ng Warriors si Little? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.